Oh, good afternoon, my friend. Ang lecture na lang natin ngayon child vision is free but it is not cheap because Lord Jesus walked and paid for it. Ang Panginoon ay dumidinig sa mga panalangin manggagaling sa pusong nananalig. Kung ano man ang nakita nating behavior ng kapuso, manaman natin palataya at kahit ano discourage minsan makita natin even from Christian workers. Huwag tayong papayag na maging hadlang yon para sa lumapit tayo sa Diyos. Yan, Papa Jesus na yan. Number 3, kung may oras tayong mag-ayos ng mukha at buhok, sa loob ng isang buwan, maaari naman ng maraming oras ang inubos ninyo para magtitipon at ipanalangin ang inyong mga anak, no? Kasama ang mga anak natin at ang mga husband, family natin, no? Kailangan mag-group tayo sa bahay, ang mga anak at mag-pray tayo. Yan ang kailangan natin, no? Hinihintay, hindi tayo bigay kahit kailan because everything we have come from God anyway, no? Pusali man ay may katapat ding lang kahit ano ang ating problema, may katapat yan ng solusyon. Our challenges. Salvation is free but it is not cheap because Jesus walked and paid for it. No? The cross na. Kaya ang Panginoon ay dumidinig sa mga panalangin nanggaling sa pusong nananalig. Kaya yan. Light, give a life. Jesus is light and Lord Jesus is light. No? Siya ang light and Jesus is life. Jesus is the author, designer, thinker, executor, doer, realizer of our faith. Social and intellectual achievement can become a hindrance to approach God. Wala na yatang pangako sa mundo na mas tatamis sa pandinig ng isang tao na pagod kundi iyong papahingahin kita. Jesus is only prayer away. Yan ang kwan. Jesus is only a prayer away who whatever kind of parents you are, pray for your children. Yung kayo ay manager, pray for your subordinate. Yan. Kung parents kayo, pray
i-pray nyo ang children ninyo, no? Kung pwede gani, sama-sama mag-pray, no? Kung kayo ay manager, i-pray nyo ang iyong subordinate, mga tauhan mo dyan, no? Kailangan i-pray mo na your subordinate. Kung kayo ay employee, government or non-government employee, pray for your employees, kasama mong mga empleyado. I-pray mo, hindi kay ikaw lang, i-pray mo rin. Kung sila may problema, tulungan natin, i-pray natin para matulungan ni Papa Jesus na, Lord Jesus, na ma-solve ang problem. Kung meron kayong posisyon responsibility, pray to people who are under you. Yan ang gali ang ating obligasyon sa mga, kung tayo ang leader, ang mga under sa atin ay pray natin, believe that God has a solution, bring Jesus and end to the problem. Put Jesus, Lord Jesus, in the equation. Kaya yan ang obligasyon pala natin. Hindi lang kung ikaw ang highest position sa office nyo, kailangan ang under sa'yo, pray mo rin. Ating obligasyon pala kay andito nang kung ano ka, kung manager ka, pray for your subordinate. Para malalaman natin, na kung kayo ay employee, pray for your employees, mga kasama mong empleyado. Kung parents tayo, pray natin ang mga children natin, kung meron kayong posisyon o responsibility, pray the people who are under you, i-pray natin kay Papa Jesus, na ang mga problem nila, put Jesus in the equation. Kaya mga friend, yan, alam na natin kung sino ang pwede natin mahinga ng tulong para sa problema natin. Yan lang, si Lord Jesus. Siya lang ang makatulong sa atin para ma-solve ang problem natin. Siya kasi ang supervisor natin dito sa earth. Kaya, i-pray. Ma-pray tayo always, sa morning at sa antes mag-sleep. Yan ang gawin natin. Hindi lang ang ating lecture sa ngayon na kung mag-pray tayo, hindi lang para sa atin sarili. Para din sa mga anak natin, sa mga katulad natin mga empleyado at iba pang mga tao na gusto mong matulungan. Kaya my friend, ito lang siguro ang lecture natin kay medyo hindi na gusto long ang ating lecture, kita ni may lecture tayo dito kung sino, paano ni Lord Jesus, nga who and what is your solution, yan, ano ang gagawin natin sa ganitong problema, kanino natin ilagak ang problema natin, kanino natin idadalhin. Meron pa bang ibang dapat lapitan kundi ang Panginoon Jesus? Kahit pa sabihin natin hindi ako deserving, iyang babae na hindi deserving, sabihin
So I believe that the Lord, excuse me, this, masama bang namdam? Sorry. Yan lang siguro. Ayan mga friend, alam na natin kung sino ang dapat natin lapitan sa mga problema natin. Pero ano ang ano ang gawin natin? How do you approach God? Para mapabigyan tayo kung may approach sa'yo na hindi maganda pakinggan at hindi daw maski ikaw ako na nakinig sa'yo kung ako ang hiningan mo ng tulong, hindi ako tutulong sa'yo. Yan, how do you approach God? Kung may mga problema tayo, how to approach God? How do we cry out to Him? Sinasabi ba natin, Lord, makanta ako sa choir, no? Titits as offering ako, nagsiserve ako. Therefore I am entitled to receive blessing from you. May sumbat ba ang ating approach? Hindi yan. Hindi si Lord Jesus, Papa Jesus magbigay dyan. Or do we say, Lord, I don't deserve to come to you, but I'm asking because you are merciful. May mga tao kasi na may gana pang magtampo sa Diyos. Hindi pwede na magtampo tayo sa Diyos, no? Yan, akala mo ang may pautang sa Diyos. Ang tagal-tagal ko nang nagpaka-Christian. Hindi pa dinidinig. Ang kailangan, ang dalangin ko, ayoko na nga simba. Sana nga ako nang simba. Serve na nga ako nang serve. Minalas pa ang negosyo namin at ang hanap buhay ko. Yan, iba naman. Lord, di naman talaga ako nang maniwala. Pero sige na nga, baka sakaling sagutin mo na rin. Hindi yan ang approach natin. Na insulto yan, ang gano'n, hindi pwede. Hindi yan kay masama yan. How do we approach that? Ito ang gawin natin. Hebrew 4:16, let us then approach for throne of grace with confidence so that we may receive